Kamusta po mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong, mga kababayan natin maing isda dito po sa Zambales. Alam naman po natin ang Zambales, ito po nasa West Philippine Sea o South China Sea. Ito po, naglabas po sila ng, ng pahayag at sama ng loob sa nangyayari po sa kanila sa kabila po ng sa panahon daw po ni dating Pangulong Duterte, talagang malayang-malaya po silang nakakapangisda doon po sa sinasabi pong West Philippine Sea. Ngayon po, sa panahon po daw ng ating Pangulong Marcos, talagang gipit na gipit po sila at hirap na mangisda dito sa West Philippine Sea. Ngayon po, pakinggan po natin ang ating mga kababayang mangingisda dito po sa kanilang pahayag, mga katambay. At komentuhan po natin. Hindi ko po, lumalabas lang pag tuwing eleksyon. Iko-correct ko lang po yun. Hindi ko Sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo. Ako talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon na yun po, hindi po namin alam dahil yan sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma naman ng China na nung May 14 is nakabaho di masinlo po kami is talagang pinilit po kaming pauwiin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangaras ng China dyan is 2014. Pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangisda na laging nandyan po sa Scarborough is nakabalik. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Kaya ang sabi lang... Sinasabing gentleman's agreement. So bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda doon. Opo sir, mula nung gaya ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli nung May 14 ngayon pong taon lang. kasi kung fisher folk ka lang in all your life, hindi ka naman mabubuhay doon. Especially 6 months tayo bagyo, 6 months hindi. Wala po kayong livelihood, yung grupo ninyo. May tatanong ko lang po. Wala. Imposible po yun. Ano po yung, mayroon po sir, mayroon. Anong livelihood? Masasagot po ng aming former kapitan sir. Sige. San Bago na Miguel- po kayo na kapitan, bago? Bago po sir, bago. Dati kagawad po kayo. Opo sir, opo. Hindi mo alam na kagawad ka na mayroong livelihood kayo na fisher folk? Mayroon sir, mayroon. Ano po yun? San Miguel Corporation po sir, San Miguel Corporation. Anong San Miguel? San Miguel yung kay Mr. Ramon Ang? Anong natin... Anong livelihood po yun? About fishing po yan sir, about fishing. Kaya nga, wala nga kasi masama ang panahon. Masama ang panahon. Hindi kayo makapangisda. Hindi kayo makapwede sa laot. So, dito sa lupa, anong ginagawa nyo? Kasi sabi ni Noli, umiyak siya kasi hindi daw makapag-aral. Tapos yung politiko po, lumalabas lang pag tuwing eleksyon. Iko-correct ko lang po yun. Hindi ko alam kung saan politiko yan. Kasi sa akin, tatay ko pa ako, yung anak ko, pinaging politiko rin. Hindi naman kami natatalo. Kasi nandiyan kami, hindi lang yung sinasabi kanina ni Congressman Dan, saka ni Congressman Ace, yung Pangulo, si Speaker, hindi politika. Nandiyan kami araw-araw. Nandun din kami araw-araw. Kung ganun yung politiko yung sinasabi mo, Butulin na po natin mga katambay, nangangatwiran na po ang mga congressman. Ito po ay hearing po ito sa Kongreso. About po rito sa nangyayari po sa mga isda natin dito po sa West Philippine Sea. Lalo po yung mga isda po natin sa Zambales. Talaga po nakita po natin yung isang congressman na talagang, ikinokorek niya po yung mga politiko na lumalabas lang daw po tuwing halalan. Kasi masakit po yun eh. Masakit po yun mga katambay sa isang politiko na, direct to the point na sabihan ka na isang botante na katulad ng isang mangingisda na sabihan ka bilang ikaw ay politiko na lumalabas lang kayo tuwing araw na eleksyon. Pero yung problema ng mga mahirap katulad ng kababayan natin mangingisda, binabaliwala po. Katulad po ito, mga mambabatas po ito. Wala po silang solusyon. At ipinamukha po di umano ng mga kababayan natin na mangingisda dito po sa Zambales, ito pong grupo ng mangingisda po natin. May samahan po ito. At sa kabila po noon, idagdag ko lang, talagang natutulungan po nila na sila ng isang korporasyon katulad ng San Miguel ng livelihood. Pero sinasabi po ng ating kababayan mangingisda, sa part pa rin po ng yung pagtulong, sa part pa rin ng pangingisda nila.
Yun po siguro mga itinutulong nila, yung mga una-una, yung mga bangka, talagang kailangan po yan at yung mga gamit sa pangingisda. At ito nga po, talagang sinampal po ng katotohanan po ang ating mga mambabatas, mga katambay, dito po sa di umano sinabi, direct ng mangingisda na talagang nagsimula ang problema nila bilang sila'y mangingisda dito po sa West Philippine Sea o sa Baho Masinloc na sinasabi po na nagkakaproblema tayo ngayon. Hindi po sila nagkaproblema. Nagkaproblema po sila, nag-start ang problema nila 2014. Sino po ang Pangulo ng 2014? Nung hindi na sila makapangisda doon at talagang hinaharas sila? Sa panahon po ni dating Pangulong Pinoy, ni Pinoy po Aquino, di po ba? Pero nung pumasok na po daw ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ay nawala na po yun. Nakabalik po sila sa pangingisda, mga katambay. Nakabalik na po sila, naging mapayapa po sila ng 6 na taon, mga katambay. 6 na taon po silang nakapangisda ng walang problema masyado. Kung magkaroon man ng problema dyan, light na light lang, mga katambay. Pero ito, sa pagpasok daw po ng administrasyon ng Pangulong Marcos natin ngayon, bumabalik na naman po yung pagiging problema nilang worse na noong 2014. Ganun na naman po nararanasan po ng ating mga mangingisdang mga kababayan natin sa Zambales, mga katambay. Talagang ang mga congressman po, nakita naman po natin ang Kamara kung paano po nila, bakbakan ang pamilya Duterte. Kaya po napakasakit po sa mga congressman, di umano, na makarinig ka, yung sinisiraan mong pamilya na Duterte, inaangat naman po at pinupuri ng mga mahihirap nating kababayan, lalo po ng ating mga manggagawang mangingisda na talagang nagsusupply po ng ating pagkain sa ating hapagkainan, itong mga mangingisda, katulad po ng mga magsasaka, mga farmer natin, di po ba? Kaya, kumbaga sa boxing, nasuntok po sila ng katotohanan nitong mga mahihirap nating mangingisda na talagang ang kinabubuhay dagat, tubig, na talagang sa ngayon po, talagang hirap na hirap po silang buhayin, di umano ang kanilang pamilya, mga tamay. Dahil sa problema po na kinaharap po ng nila. Dahil dito po sa administrasyon daw po na sinasabi na mula nung ipaputukin o ilabas yung sinasabing hindi naman nila mapatunayan, yung gentleman agreement, doon na po nag-alburuto, di umano ang China at yung sinasabi po ng ating mga matatalinong eksperto na mga nagsusuri po sa ating bansa na mula po nung hawakan o painggan o pasukan na tayo ng Amerika, di umano, nabago na raw po ang policy ng ating Pangulong Marcos na sinasabi po ang policy po natin na talagang wala tayong kaaway at tayo hindi makikipag-away at kaibigan natin lahat ng bansa, di ba? Wala tayong aawayin at lahat ng ating kapitbahay ay magiging kapitbahay nating kaibigan. Pero ngayon po, nahandito na po ang puwersa ng Amerika, di umano sa ating bansa, naiba na po ang pulisiya ng administrasyon daw po natin ngayon. Kaya yan po ang nagiging problema. Ang nagsasaper po ay ang ating mga kababayang mangingisda, mga katambay. Kaya po, kung titingnan po natin talaga ang mga nakaraang administrasyon, di po ba? Balik tanaw po natin, mga katambay. Komentohan natin, di po ba? Totoo po yun dahil experience po nila mismo itong ating mga kababayang mangingisda, mga katambay. Experience nila dahil sila yung nasa dagat. Hindi po yung mga congressman na sumasalag sa kanila. Parang pinasisinungalingan po ng mga congressman. Di umano. Yung experience na nangyayari sa dagat na buhay nila ang nakasalalay doon, mga katambay. Dahil alam naman natin na mga mangingisda natin, maliliit na bangka lang, halos ang gamit yan. Hindi katulad ng mga bansang mayayaman, katulad ng China, na talagang mga pangingisda niyan, malalaking barko, mga katambay. Kaya, yung experience nila na sila talagang buhay nila ngayon nakasalalay, talagang, nahandito na ngayon sa administrasyon po ni Pangulong Marcos. At nung unang dinanas nila, ibabalik ko lang ulit, panahon po ni Pinoy, 2014 po yon. Dahil naupo po ang Pangulong Pinoy, 2010 hanggang 2016, mga katambay. Doon na po nag-start ang problema ng ating mga kababayan dito sa Zambales, mga katambay. Kayo po, mga katambay, ano po masasabi nyo
dito sa pahayag ng ating mga kababayan na mga mangingisda? Ito po ba may katotohanan o mas makatotohanan po ang mga pahayag ng mga congressman na nagtatanong sa kanila? Sino po ba ang ating paniniwalaan, mga katambay? Kayo po, ikomento nyo po. Yung ating mga kababayang mangingisda na nakakaranas ng panggigipit di umano sa panahon po natin ngayon sa administrasyon, na nung panahon po ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, 6 na taon naging mapayapa ang kanilang pamumuhay at pangingisda dito po sa West Philippine Sea o South China Sea. O nung panahon ni Pinoy nagsimula ng 2014 ang problema nila, mga katambay. At kung ang pakikinggan natin ay nasa kamera, sino po ang paniniwalaan natin, mga katambay? Mga congressman natin, mga mayor, mga gobernador dito sa dito sa Zambales, o itong mga mangingisda, mga katambay? Paki-comment na lang po, mga katambay. Muli po, si Kamanong po. Nalulungkot po sa ating sa nangyayari po sa ating mangingisda. Mga kababayang mangingisda, kung napapanood niyo po, ingatan nawa po kayo, isasama namin po kayo sa aming mga dasal na sana ay maging mapayapa muli ang inyong pangingisda sa West Philippine Sea, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Ingatan nawa, mga katambay. Paalam. Bye-bye.